Los Angeles wildfire, isa sa mga tragic at catastrophic na pangyayari umpisa pa lamang ng taong 2025. Destructive, mapaminsala at patuloy na nagdudulot ng mga damages sa mga ari-arian at hanggang sa ngayon ay nagdudulot ng panibagong apoy. Ano kaya ang masasabi ng mga kapwa nating Pinoy tungkol dito at paano natin maiiwasan ito? Tara, samahan niyo ko at alamin natin ito. Hapon sir, ano pong pangalan po natin at taga saan po tayo? O si Angelo Gulin, taga Caloocan. Sir, nabalitaan niyo ba yung nangyari sa LA, Los Angeles, California? Ano pong masasabi niyo doon? Nabalitaan ko sa balita, yung marami daw affected na mga. Actually, di lang mga Pilipino mga mga Americans din. Gano. So, parang marami daw. Kahit yung mga mayaman, daw. Marami apektado. Nasunog yung mga. Sa tingin nyo, ano kayang cause ba? Kaya nagkaroon ng wildfire or anything behind that? Hindi ako ganun ka-educated sa paano siya nangyari. Pero, nakita ko siguro mga possible reasons is siguro natural na sobrang init. Kaya ganun. Or isa din naisip ko na possible reason is isa kasi kunwari magka-camping ka. Tapos, pag-ano sila nakapoy, di ba? Tapos nakalimutan patayin. Sakto, mainit yung panahon. Kaya pumalat yung hindi naagapan. So, yun yung possible reason na isip ko. Pero feeling ko malaking parte rin talaga siguro yung global warming. Speaking of global warming, sa tingin nyo, sir, ano magagawa natin para sa kalikasan? Siguro, at individual level, yung usual, reduce, reuse, recycle. Siguro more emphasis dun sa reuse ng mga bagay. Tulad dun, kunwari, pagdating sa mga panag-grocery, imbis na gumamit ka ng mga bag na plastic, pwede ka pong gumamit ng mga reusable na bag. Parang gano'n. Or kung may mga gamit kayo na pwedeng gamitin na mas matagal, pwede rin siguro. Tsaka pagdating sa e-waste, ayun, kung di naman kailangan mag-upgrade ka agad ng device, baka pwede namang hindi. Message ko lang sa kanila siguro, ingat sa kanila. Tsaka magtulungan sila din sa mga ganong situation. Kasi yung mga ganong situation, di mo na maiwasan kasi nature yung yung nag-cause eh. Tsaka minsan, aksidente ka. Last na sir, baka may gusto kayong batiin or shout-out? Shout-out lang siguro sa mga kaibigan ko, sila Bea, sila Ron, sila Daniel. Tsaka may family, Gulin family. Tsaka Arevalo family, yun po. Ma'am, ano pong name natin tapos tagasan po tayo? Ako si Geraldine Jimenez, taga Caloocan City. Nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa Los Angeles, California na wildfire? Sa Facebook lang. Ma'am, ano pong masasabi niyo doon? Kaya siguro nangyari yon dahil na din binaliwala nila yung Diyos at saka maaaring pinarusahan na din sila. So, ma'am, sa tingin niyo, ano magagawa natin para maiwasan yung mga ganong bagay? Magdasal, tsaka yun na lang siguro kasi ang daming sakunang nangyayari ngayon Yun na lang. Message niyo po sa mga Pilipino na nandun sa California ngayon. Mag-iingat, tsaka magdasal na lang. Sir, ano pong name natin at tagasan po tayo? Edward Ray Abrion. Caloocan yun. Nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa California, USA? Ang masasabi niyo, sir, doon? Ano kayang reason or dahilan? Siguro parang pinaniwala sa kanila na may Diyos. Kasi di sila naniniwala, parang anti-Christ sila eh. Kaya yung isang natira, mas mahal yan sa akin. Yun yung naniniwala. Kaya sila yung nakasurvive. Sir, anong message niyo po sa mga nandun sa California? Ingat lang sila, tapos tiwala lang, pray lang. Anong name niyo po and tagasan po kayo? Carl po, tapos taga-Payatas po ako. Estudyante po? Apo. Sir, nabalitaan niyo ba yung nangyari sa Los Angeles, California na wildfire po? Anong masasabi niyo dun, sir? Parang lang naman po. Yung opinion ko lang po, parang it's all about nature po. So, parang kailangan po talaga natin mas ingatan po yung po natin ngayon. Lalo na po sa mga nangyayari po talaga sa panahon po natin ngayon. Sa tingin niyo, sir, ano talagang reason ng wildfire na yun? Bakit kaya nangyari yun? I think po, dahil rin po yun sa sa kagagawan lang rin po nating mga tao. Sa tingin niyo, sir, anong magagawa natin para may iwasan yung mga ganong nangyayari po? Dapat po mas pangalagaan po talaga natin yung po natin, yung earth po natin dahil nasisira na rin po yung natin, yung parang layer po ng earth natin. Parang iwasan na po natin gumamit nung kung ano-ano pong before or kung ano pong kalat po, kung ano po yung mas mabuti or mas convenient po sa atin na mas masave po natin yung po natin para mas tumagal pa po yung earth po, lalo na po sa next generation po. Baka may gusto po kayong batiin or shout out? Shout out po sa family ko. Tapos sa friends ko po and sa all po. Magandang gabi po, Sir Jay po. Will. Nabalitaan niyo po ba yung tungkol sa Los Angeles, California?
yung pong wildfire na sunog. Yes po. Ano pong masasabi niyo po doon? Very devastating para sa mga naapektuhan. Sobrang lala kasi parang tatlong ata yung wildfire. Tapos parang na rin siguro ng climate change yun. Yun yung sabi nila na first time lang din nangyari. Sa tingin niyo po ba, ano pang other reasons behind kung bakit nangyari po yun? Actually, napanood ko yung news. So, sabi nung iba, intentional na yung pinaka-root cause ng fire. May nagsasabi naman na parang form of punishment daw because of what they've been... Oo, parang godless ata ang nila. Oo, parang... Parang before ata, nagkaroon daw ng Golden Global Globe Awards. Global. Parang days before that happened, they were using, yun nga. Yun, parang God. may nabanggit sila about kay God, tapos parang pinagtawanan pa. Okay. I mean, not directly pinagtawanan, parang they used it as a form of para entertainment. Ayun. Sa tingin niyo po, ano po ba yung pwede natin gawin para maiwasan sana yung mga ganong nangyari? Well, it depends. It depends on the root cause. Kung intentional, edi yung mga fire preventive measures na nagsisimula sa bahay. Ganon. It really depends. Kasi may mga nagsasabi din na parang sa backyard ata ng isang bahay simula, mga ganon. So maraming speculation. Pero kung naniniwala ka naman dun sa side ng kung sa religion, then pray. Tapos may mga nakikita rin kami video na parang nagsasama-sama sila tapos nagpe-pray sila. Pray, be respectful. Tsaka meron daw bahay doon na hindi nasunog at yung family ito na nakatira doon ay very religious. Religious. Siguro parang Christian ata yung may respect sa kay God. Any message po sa mga Pilipino, mga Pinoy na nandun po sa California, LA? Message ko sa kanila, keep strong, malalagpasan nila to. Ayun. I mean, Filipino tayo. Kaya natin kahit anong pagsubok. Malakas ayun. yung kahit anong sakno. Dugo ng Pilipino, sanay tayo dyan. Malalagpasan natin yan. Ayun. Last po, baka may gusto po kayong batiin or shout out? Okay, Kuya Glenn from San Diego, California. Hi. And sa mga pamangkin ko. Family ko naman, Leon family and the Doctor family sa parents. Ma'am, good evening po. Ano pong name nyo? Tagasan po tayo? Edzen from Quezon City. Ma'am, nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa LA, California? Yung wildfire po? Yes po, nabalitaan ko po siya sa CNN. Ma'am, ano pong masasabi niyo doon sa nangyaring yun po? Tragic and nakakagulat kasi biglaan siya and according sa source, wala pa yung definite na cause nun. And may isang bahay na hindi nasunog. Of all, yung ibang bahay doon, maraming nasunog. Tapos isang bahay lang yung ligtas. So, yun. Ma'am, sa tingin nyo, ano kayang reason behind those things? So, bakit kaya naganap yun or nangyari? Sa perspective ko, siguro, factor yung climate change. And then, sa spirituality, probably... sabi-sabi lang naman. So, pwedeng, yung parang, first trumpet siya. Kasi Catholic ako, so yun yung pinaniniwalaan ko. So maybe warning siya from the above. Pero ayun, kung science, parang I think climate change, and kung spirituality, first trumpet. Ma'am, anong magagawa natin para maiwasan sana yon? Mas malin natin yung Mother Earth kasi climate change nga. Kung sa Philippines yung magaganap, iwasan din yung jumper. Joke lang. Ayun. And always pray. Anong message niyo po sa mga kapwa natin Pilipino na nandun sa LA? God is with you all the time. So, makakabangon din tayo and good thing lahat naman tayo ligtas doon. Kung ano man yung nawala, mababawi din natin yan as long as buhay tayo lahat. Baka may gusto po kayong i-shoutout or batiin po? So, gusto ko lang batiin yung mga kamag-anak ko dyan sa US, ingat po tayo, and dito sa Philippines, and yung team ko na lang, always for every child. So, good evening po. Ano pong pangalan po natin, ma'am?
Ako po si Pastora Perla, ang pinagkatiwala sa akin ni Lord na church sa Montalban, Rizal. Pero nakatira ako sa Antipolo. Si Ma'am po. Senaida Island. Pastora Senaida. Taga Nueva Ecija po. Na balitaan niyo po ba yung tungkol sa wildfire sa LA? Opo. Ano pong masasabi natin doon? Siguro ang masasabi natin, hindi naman natin ginajudge, di ba po? Kasi ang Diyos lang nakakaalam. Pero, dapat talaga wag natin subukin ang Panginoon, di ba? Wag natin subukin ang Lord, wag natin pagtawanan, wag natin imak dahil alam naman natin si Lord ay buhay na hindi siya dapat tinutulad sa mga katatawanan dito sa mundong ibabaw. So, titingin niyo ano kaya talagang reason bakit nangyari po 'yon? Ako feeling ko parang wake up call. Pwede rin na wrath ni God. Pwedeng wake up call kasi ang daming hindi mananampalataya doon. Pastora, baka may gusto po kayong idagdag. Lahat ng material na bagay is temporary. Yes. So, kung dumating yung trahedya na ganyan, ay wala tayong pwedeng iligtas kasi lahat ng bagay ay temporary. Ano man kaganda ito, mawawala at mawawala po sa atin. Like mga mansion. Pero kung ang Panginoon ang pinili po natin, i-invest yung mga kung anong meron tayo, may eternal reward po tayo. May eternal value. Ang nakaka-amaze po, may isang church doon na nakaligtas. Di po ba? So, makikita mo kung gaano prinotektahan ng Panginoon yan. Kaya, tama yung sinasabi niya sa Bible. Kung siya yung ating refuge, siya yung ating kanlungan, ay hindi tayo mapapahamak. Message po sa mga kapwa natin Pilipino na nasa California, LA po. Siguro panahon na kung hindi man sila, wala pa silang kaligtasan, baka panahon na kumilala sila sa Diyos. Nawa maabot sila, 'di ba, ng mga nagpapalaganap ng salita ng Panginoon doon. Kasi masyado silang liberal doon. Tulungan natin sila ipanalangin. Meron po ba kayong gustong batiin? Special shout out? Shout out ko lang yung aking magagandang mga anak at Pogi, Georgia Lisa Pascogin, Lawrence Adrian Pascogin, Feliz Emmanuel Pascogin, Pastor Rod, Bishop B. Krawara, and marami pa. Binabati ko po ang lahat ng taga TCMI, Lenek, Gimba, Nueva Ecija, mga leaders, pastors ng TCMI organization. Shout out po sa inyong lahat. God bless you. At sa mga taga California na mga kamag-anak, mag-tune in man sila, ay nawa ang Diyos ang mag-ingat at patuloy na ibigay nila yung buhay nila para sa Panginoon. Yan naman po. Ano pong name natin? Marcela po. Ma'am, nabalitaan niyo ba yung sa Los Angeles, California, yung nangyari ngayong wildfire po doon? Ano pong masasabi niyo doon? Ako nalulungkot ako, especially syempre yung shelter ng mga people and shelter ng mga hayop. Malungkot kasi namatayan sila ng pamilya, pwedeng namatayan sila ng pamilya, ng hayop, ng bahay, nawalan sila. Ma'am, tingin niyo po, anong reasons kung bakit kaya nangyari to? Number one thing is, nagbibigay ng sign na si Lord na gisingin ang mga taga Los Angeles or sa US. Sana ganun din ang ibang bansa, magising din sila kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, huwag tayong mapagod, mag-pray sa kanila. At yung reason out na kailangan na maging aware tayo is huwag lang yung sa ating sarili, kundi yung kapakanan din ng ating paligid, in environmental natin. Maging concerned din tayo when it comes sa fire, when it comes sa water, kung ano man yung mga ano na yan. Kailangan natin protektahan yung nature na to at yung binigay sa atin ng Lord na nature na to. Meron ba kayong gustong i-shout out or batiin po? Shout out po sa buong PCBS, lalo na sa SM Purview po. Maraming salamat po sa pagbili nyo ng books, lahat po ng sumusubaybay sa aming bookstore. Sa lahat ng mga customer namin, Luzon, Visayas, Mindanao, and international man yan or sa ibang bansa. Yun lang po. God bless po. Iba't ibang pananaw mula sa ating kababayan. Iba't ibang paniniwala at kasabihan. Iisang mensahe na may kahalagahan. Ingatan natin ang kalikasan at huwag hamakin ang Diyos na makapangyarihan. Patuloy tayong manalangin at magkaroon ng pananampalataya sa may kapal na lumikha ng langit at lupa. For more vlog and videos, follow and subscribe.